Hello, good day po. So maulanaw na panahon. So dito ngayon meron tayo ditong Rivo na gasoline. So check natin yung kanyang aircon guys kasi walang lamig. Okay. So lagyan na natin ng manifold gauge muna. Okay, so ito guys, zero po, wala pong laman ng kanyang system. So gagawin natin, i-general check up natin to, hanapin natin kung saan yung leakage. So una natin gawin guys, so mag-pull out tayo ng evaporator sa front, and then yung sa rear tanggalin din natin para ma-check yung blower at saka cleaning, kasi yung sa likuran nito na evaporator guys, bihira lang naman yan nagkalik kasi copper pipe po yan, copper tube. So kadalasan na problema nito is yung sa front na evaporator. So ito po ay Rivo na gas. So sandin ang kanyang compressor guys, no. So okay, update ko po kayo after natin matanggal yung evaporator kung saan yung leak guys. Alright. So ito na nga update sa ating Rivo. Tinanggal ko namin yung dashboard dito, tapos yung evaporator dito guys. So hindi na namin napakita paano tinanggal kasi haba ating video. So ito yung evaporator na na-pull out natin. So ito yung kanyang cover, so nalinisan na rin guys. Tapos ito yung evaporator. Yan. So maraming dumito kanina. Tapos goods naman siya guys, wala naman siyang leak. Ayan. So gagawin namin, so balik na natin to ulit sa dashboard, tapos leak test tayo sa labas kasi mas mabuti na unahin natin yung mga nasa loob para hindi tayo mahirapan mag troubleshoot ng leakage guys. Okay. Okay, so nibalik na namin yung evaporator guys para makalik test tayo sa buong system. Alam niya po mak. So ito yung nakita namin na leak guys sa fitting. Yan, no. Lakas. Yan. Lakas ng singaw guys, oh. Yan, saka dito sa fitting ng ating compressor. Okay. Yan, to guys, oh. Yan. Okay, sobrang lakas ng singaw. So, gagawin natin, palitan natin to ng o-ring itong dalawa. Saka dito, palitan din natin. Then next, itong sa ilalim na fitting, meron dyan na high side. So, palitan na rin natin yan guys. Tapos, pagdating dito kanina, yung dito, wala nang foam, dapat meron to siyang foam. So, kaya nilagyan namin ng Cripsol. Cripsol tawag dito sa amin dito. Para pag ikot ng radiator fan, so mahihigop niya pong init ng ating condenser kasi wala po itong auxiliary fan. So nakabase lang po siya sa radiator fan yung init, higupin lang ng radiator fan. So okay, palitan lang namin to ng o-ring guys, tapos leak test ulit. And then pag goods na, so pwede na tayo maglagay ng refrigerant or freon. Okay. So
ito na yung o-ring. So ito po yung dahilan guys na naglilik, dahil marami na pong korosyon ang kanyang fitting. Yan, tapos yung o-ring matigas na po, hindi na po yung nag-expand mabuti dito sa kanyang kalalagyan. Dapat nakaangat ito ng konti dito kapag good pa yung o-ring. So hindi siya masyado nakalapat sa gilid guys, kasi sobrang dami ng corrosion pati dito sa loob niya. Yan. Okay, so yung fitting sa ilalim dito, basta high side guys, palitan na natin ng o-ring din, kasi ang high side ay palaging sobrang init. So yung tendency yung mga o-ring titigas. So ito tulad dito guys, yan, titigas siya. Tapos dito sa compressor, okay, tinanggal na namin, tapos nilinis ko na din. Tapos inisa na natin dito, yan, dito, para balik na. Okay, so okay guys, after namin na palitan ng o-ring, so pinabalik ko na dito. Yan, so okay na rin yung ating pinalitan ng o-ring. So nakapaglagay na po tayo ng refrigerant at freon guys. So good na po ang lamig. Yan, so meron tayong nakuha ang reading na 45, kasi advance to ng 5 PSI kaya ng ating gauge, kasi luma na, medyo inaccurate. Okay, so yung dashboard, ayan, balik na natin sa ating kasama, no? So yun lang guys, maraming salamat po sa panonood, at sana kung bago ka pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-hit sa notification bell para updated kayo sa ating mga next na gagawin na car aircon. Okay, yun lang guys, and God bless.